Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back kung muli mga ka-Spiro. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ngayong araw ay samahan niyo ulit kami ni Bro Lucas sa aming pamamana, kung saan nakasumpong naman tayo ng maraming blessings kahit na half day tayo at napakalakas pa ng hangin. Half day lang po yung aming naging pamamana ngayon dahil nga napakalakas ng hangin kaninang umaga. Ngayong hapon ay nandito lang kami sa malapit na spot. At dito sa unang spot natin ay hindi naman talaga ako dito laging nagda-dive. Sa ngayon sa 2 o 3 bisis pa lang na pagbalik ko sa spot na ito. Pero meron din naman akong spot na pinapanaan dito ng Spanish flag at mga mangrove snappers. Let's go! Muntikan pa akong naligaw sa rawis ng bahura na ito mga ka-Spiro dahil malabo. Kaya hindi ko napansin yung rawis ng bahura na nagdudugtong doon sa aking pinapanaan ng mangrove snappers. Malinaw naman sa parte ng mababaw ng bahura at dito sa ating unang dive mga ka-Spiro ay mayroong kaagad na sumalubong sa atin, pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi natin nabantayan dahil mas nakapokus tayo sa isdang nasa malapit sa atin. Panoorin natin ang buong detalye. Napakagandang pagmasdan mga ka-Spiro yung Harlequin Sweet Lips, pero nung tumingin ako sa aking unahan, patalikod na pala yung napakalaking Maori. Sayang kung hindi dahil sa surgeon fish, hindi sana magiging mailap yon. Pero sige lang, move on muna, bawi tayo sa sunod na dive. Sa paghahangad ko nga mga ka-Spiro na mapana natin yung Maori Sea Perch o yung kanlay, ay binaba ko yung panganto nito at dito ako nag-ambush. Naghintay ng isda na pwede nating mapana. At sa hindi inaasahang pangyayari ay mayroon palang mangrove snappers dito o yung mga gat at napakalaki na. Nandoon pa rin naman yung Harlequin Sweet Lips pero hindi ko muna pinansin. Nung tumingin tayo sa ating kanang bahagi, eto na, napakalaki. Kaya naman dahan-dahan yung aking naging pagkilos dito para hindi siya magulat. Stone shot yung ating unang kalabit mga ka-Spiro. Napakagandang sinyalis nito. Wala pa ring pagbabago yung lakas ng hangin mga ka-Spiro, kaya nag-aalanganin kaming pumunta sa spot kung saan tayo madalas nakakapana ng badlon. Ay, sarap tingnan. Laki. Sayang ang Maori. Thank you Lord. Salamat sa blessings. Ingat ako sa pagtanggal mga ka-Spiro dahil marami ng pagkakataon na nakagat ako ng mangrove snappers na ito. Hindi na natin natimbang ito mga ka-Spiro, pero yung estimate namin ni Bro Luca ay humigit kumulang ng 2 kilo. At dahil napakasarap sa paningin, kaya ito yung aming pinaiwan para maging ulam. Next dive mga ka-Spiro, ambush type pa rin tayo.
At habang naghihintay ako dito ay bigla akong nasurpresa. Isang yellowtail trevally mga ka-Aspiro. At ang tawag ni Bro Luca ay Brasi trevally. Mission! Salamat sa Diyos. Woo! Thank you, Lord. Para sa pangalawang pagkakataon mga ka-Aspiro, stone shot pa rin yung nangyari. Tinatawag ko sana si Bro Luca para dalawa kami dito sa spot na ito, pero hindi niya ako naririnig gawa nga ng napakalakas ng hangin at napakalakas ng alon. Tuhog muna natin. Tinutuhog ko lang muna yung isda natin na napabana mga ka-Aspiro dito sa ating buya dahil malayo yung bangka kung babalik tayo at mahirap dahil malakas. Ating naging pangalawang isda, isang Brasi trevally o yung yellowtail. Next dive mga ka-Aspiro, dito ay nag-drop tayo at muli nag-ambush dive dahil napakaraming bait, kaya nag-assume ako na baka mayroon ding pelagic. Nag-abang ilang sandali hanggang sa mamaya-maya pa ay may sumugod sa atin na Spanish flag snappers, kaya hindi na natin pinalampas dahil napakalaki na rin ito. Pangalawang beses na ng pagbalik niya mga ka-Aspiro bago ko pinana dahil nga nagpifish call pa ako, nagbabaka sakaling baka merong mga pelagic dahil napakaraming bait at ang behavior nila talagang napaka-taranta. Salamat sa Diyos, nagkalma-kalma na. At para sa pangatlong isda mga ka-Aspiro, stone shot pa rin. At eto nga yung panahon ay ating pinagmamasdan. Medyo kumalma na kaya nagkaroon na kami ng pagkakataon na pumunta ng Badlunan habang si Bro Luca ay sumampa na sa bangka para makapagpahinga ng konti. Habang inaasikaso ko yung Spanish flag snappers na ito o yung darag-darag at ang tawag naman ng iba ay saging-saging, nandoon talaga yung focus ng isip ko sa isang Harlequin sweet lips na dinaanan natin kanina. Nandoon pa yun for sure dahil territorial naman yun. Habang papalubog pa lang ako mga ka-Aspiro ay natanaw ko na siya, kaya naging gentle na yung ating movement dito para hindi siya umilap. Nabulabog na natin kasi ito kanina. Akala ko hindi tinamaan, pero nung klinaro ko mga ka-Aspiro, para sa 4 na pagkakataon ay na-stone shot pa rin natin yung isda.
Power talaga ang amihan mga kaspiro. Pero hindi naging hadlang yan dahil habang malakas ay nai-imagine ko talaga yung mga Golden Trevally kung paano lumapit sa atin. Kaya nagpilit talaga kami ni Bro Luca na puntahan yung Badlunan. Kung gano'n lang sana palagi stone shot. Kalma na rin. Ayun na nga mga kaspiro, nakipagdigma na kami sa napakalaking mga alon at sumugal na rin dahil mas maapil talaga yung mukha ng Badlon na nai-imagine namin pareho ni Bro Luca. At sa awat tulong ng Diyos ay nakarating kami ng ligtas sa spot na ito at nagsagawa na kami ng pagsisid matapos namin makapagpahinga. At blessings na kami, dagdag na lang kahit paano, sana makadali ulit kami ng mga Badlon dito. Napakaganda naman ang visibility mga kaspiro at dito sa unang pagsisid natin ay mayroong napakarami at napakalalaking sumurpresa sa atin na kawayanon o yung Yellow Dots Trevally. Hindi pa tayo nakakasayad sa sahig ng karagatan mga kaspiro nang sumugod sa atin itong mga kawayanin o yung lison. Medyo napabilis ng bahagya yung ating movement mga kaspiro kaya naging sanhi ng kanilang pagbalik agad sa malalim. Eto, pinahabulan na lang natin yung isa. Kaya naman yung kanyang tama ay critical o daplis. Kaya habang papalutang ako iniisip ko si Bro Luca, hihingi tayo ng second shot. Bro! Bro! Sige shot! Sige shot! Napakalakas ng buwelo mga kaspiro kaya hindi ko pinipuwersa dahil baka mapunit yung kanyang katawan. Uncut muna tayo mga kaspiro, excitement kasi to. Nag-aalanganin lang ako habang pinapanood ko si Bro Luca dahil yung lubid natin o yung shooting line ay nandito sa kanyang gilid. Malaki ang posibilidad na baka pumulupot sa kanyang weights o yung babit. Guys! Galing ka. Napakalaking tulong talaga kapag mayroon tayong kabady sa pagsisid. Sa mga pagkakataon na ganito ay meron tayong nahihingian kaagad ng tulong. At maraming salamat kay Bro Luca kasi pakisupport na rin po yung kanyang YouTube channel. Nilagay ko lang po sa description ng ating video para madali nyo pumapuntahan mga kaspiro. Dahil sa pagkakataong ito ay walang signal yung TM dito sa amin. Thank you, bro. Kaya hindi ko binarsa. Successful naman mga kaspiro kahit na malakas yung alon at hangin. At si Bro Luca naman ay merong dalawang Golden Trevally na napana kaya Bro, panoorin nyo na lang po sa kanyang video. sana nandiyan pa.
timing mga kaspiro ng pagsisid ko dito ay kumalabit si Bro Luca. At nung inalam ko kung anong klaseng isda ay natanaw kong isang golden trevally. Habang hinintay ko pa na baka mayroong kasama at mapana rin natin. At nagmasid tayo sa ating paligid kung saan saan na direksyon yung ating paningin. Pero nung matiyak natin na wala siyang kasama at nakita ko na daplis yung pagkakatama ng golden trevally ni Bro Luca, kaya nag-decide na lang ako na mag second shot para siguradong secure yung isda na ito. Alanganin. At dahil nga sumabit yung aming mga shaft, kaya bumaba ako muli para tanggalin at tuluyan nating ma-retrieve yung isda na ito. Napakalaki ng pagkakaiba ng aming shop ni Bro Luca mga kaspiro. Yung kanyang salvimar ay talagang hindi man lang nakilo, nagbend lang, samantalang sa atin second shot lang tayo, mas kilo pa. Napakaganda ng mga video ni Bro Luca mga kaspiro sa paghuli niya ng mga golden trevally. Kaya mas maganda talagang panoorin nyo yan para mag-enjoy din kayo. Grabe mga kaspiro, blessed na blessed kami ni Bro Luca kahit na malakas at maalon. "5:30 na nung medyo bahagyang kumalma yung mga bait, kaya nagdesisyon na kaming umuwi na at malakas pa yung aming sasagupain, kaya hindi tayo makakapatakbo ng maayos sa bangka. Wala namang problema dahil nakaharap yung bangka natin sa alon. Komportable naman, kaya lang matagal nga lang tayo makakarating. Hanggang sa inabutan na nga kami ng sunset at nasa biyahe pa rin kami. Ginabihan kami mga kaspiro. Dahil sobrang lakas kaya hindi tayo makakatakbo ng maayos ng makina. At syempre yung aming blessings. Half day yung aming pamamana ni Bro Luca, pero inaawaan pa rin kami ng Panginoon. May blessings pa rin kami. Lucas D. Tagay-tagay, pulutan. Oo, pulutan. Sigurado yan. Salamat. Ayan guys, maraming salamat kay Mr. Joseph. Maraming salamat po. Yung ano kaya na yun? Yung malaki? Yung isa? Hindi lang talaga. Malaki na rin talaga pala. Malaki na rin talaga. Kasi no, malapad. Apo. Good morning mga kaspiro. Ito yung aming kinita ni Bro Luca. Ngayon ang umaga na natin na videohan dahil kagabi ay hindi pa buo yung pera. Kumita rin kami ng 2,000. Yun. Yun mga kaspiro, nakawin na kami. At sa awa tulong na Diyos ay nakarating na ligtas. At meron pa tayong ulam na masarap. Yun o.
pula. Pula bro, no? Panalo. At syempre maraming salamat po kay Bro Joy Adventure. See you soon bro. Maraming salamat din sa mga solid supporters, Sir Sator Pepe at sa apo niya si Sky Larry, Christian Espiron and family, Jewel Kaibog, maraming salamat, Richard Pasebe, Modisto Paul, at sa ating nakasama si Bro Lucasi, Karinyo Kayadong and family, Kasalom TV, Mix Channel, shout out po. Maraming salamat sa suporta, Jewel Antonio, Rogelio Susalo, Boy Debs. Maraming salamat din, Loria Vidal, Arlon Pagal, Austin Jick Buma, Pen Expert, One Life History, Nexon Echon, Danilo at George Prince Adalim, Jake Abinoy Fishing, Romel Navarrete, Pablo Rafael, maraming salamat din, Lydia, shout out din sa Dennis De La Cruz family ng Naay Cavite, Marcelo Bernaldez, maraming salamat po, ganun din kay Tarsanin Palawan, shout out din kay Jen Pasiol, Robin Lara, Jerlyn Agbay, syempre Nestor, shout out po kay Arbok TV, kay Yusuf Cantar, German Albona, Johnny Jaikten, Mario Manrique, Daryl Bungalos, shout out din po kay Kalasag TV. First time pa lang ako makatikim ng kinilaw na suno. Kay Memo Memory, Arlon Pagal, Dan Fishing TV, syempre Rina Mil Malilin, Sarap pala to. at Baltasar Matamis na Pina, talaga, bro. Florida. Maraming salamat po. Okay kayo. Sabaw pa lang mga kaspiro, talagang may mga bituin na. Thank you Lord sa blessing at pag-iingat sa amin sa laot ni Bro Luca. Pawi ang gutom at pagod. Sarap. Ulo ng red snapper. Ang pinakamasarap na parte ng laman yung nasa pisngi. Yan si kay Bro Luca baka gusto niya. Mata, mga mata ni Angelita.